Ang dating number 1 pick at Kia MVP ay naputol dahil sa mga pinsala. Ngayon ay bumalik siya sa Chicago para sa back-to-back na mga laro bilang isang ganap na naiibang manlalaro. Chicago, ang schedule ng NBA sa 2022-23 ay naglaro si Derrick Rose ng magkakasunod na laro sa United Center sa Chicago sa unang pagkakataon simula noon. Mabuti dahil kasama niya ang Bulls maraming taon na ang nakararaan. Ang taong naging napili ng koponan sa isa noong 2008, ang Hometown Hope, ang pinakabatang most valuable player sa kasaysayan ng NBA at ang mukha at hinaharap ng kanilang prangkisa ay 22 nang manalo siya ng award na iyon. Siya ay 27 noong siya ay huling nababagay para sa Bulls. Ngayon siya ay 34 na, 5 hinto ang inalis, isang backup guard kasama ang New York Knicks at isang buhay, humihinga na pagmuni-muni sa paglipas ng panahon. Ang karera ni Rose ay hindi napunta sa paraan niya, ng mga tagahanga ng Chicago o sinumang iba pa na naisip batay sa kanyang maagang, paputok na pagsisimula. Ngunit nagpapatuloy pa rin ito. Na maaaring ang pinakakahangahangang bagay sa lahat, Derek sa 34. Ito ay hindi kapanipaniwala, sabi ni Klay Thompson ng Golden State Martes ng gabi sa Milwaukee. Pinalamig ang kanyang mga tuhod at pakiramdam na mas konektado kay Rose sa mga araw na ito kaysa sa ginawa niya ilang taon na ang nakakaraan. Ito ang nag-uudyok sa akin na patuloy na magtrabaho, tulad N. I. Rose, napilitan si Thompson na tumitig sa kailaliman ng basketball sa pamamagitan ng mapangwasak na mga pinsala. Una ay isang punit na anterior cruciate ligament, pagkatapos ay isang pumutok na Achilles tendon. Ang mga iyon ay nagkakahalaga sa kanya ng 2 buong season. Siya ay bumalik ngayon ngunit naiiba. Sa mga paraan na tanging ang mga atleta na dumaan sa partikular na ringer na ito ang makakaalam. Tao, napakahirap na pagdaanan bilang isang atleta, sabi ni Thompson, nawalan ka ng kaunting pop. Sanay ka ng maglaro sa isang tiyak na paraan. Kaya ginagamit upang tumalon sa isang tiyak na taas. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng laro, sa totoo lang. Kailangan mong mag-adjust, at napakahusay niyang naka-adjust. Kung sino man ang nagmungkahi noong 2011 nagugugol ni Rose ang kalakasan ng kanyang karera sa pagtalbog mula sa koponan patungo sa koponan. Karamihan ay nagsubak up ng serye ng mga non-all-star na mga kasamahan sa paghahanap ng mga minuto, tagumpay at katuparan, mahirap paniwalaan. Kung may nakakaalam noon tungkol sa mga pagkasira at pag-urong na kakaharapin niya. Gayunpaman, ang ideya lamang na si Rose ay nagpapatuloy pa rin sa loob ng 15 taon pagkatapos madraft ay magiging dobleng hindi kapanipaniwala kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga inaasahan at pagpuna ng meme. Tao at mga bagay na kailangan niyang harapin sa napakalaking sukat. Sabi ng matagal ng kasama ni Rose na si Joakim Noah. Sa linggong ito, para maging payapa siya sa kanyang isip at mag-navigate doon ng napakaganda. Na nagpapakita lang ng karakter na meron siya, hindi lamang bilang isang manlalaro para manatili dito ngunit kung sino siya bilang isang tao at kung ano ang kanyang pinaninindigan. He's somebody that I was able to train and work out with for 10 years. And just to see his growth, I could not be more proud as a big brother. Pag-isipan ang star-crossed career ni Rose ng sapat na matagal at maaari mong marinig ang isang pagkakaiba-iba sa isang lumang linya ni Dr. Seuss. Umiyak na nangyari ito o ngumiti na hindi pa tapos. Mga highlight na nabubuhay para sa kawalang hanggan, ang longevity, sa kaso ni Rose, ay kamag-anak. Siya ay nasa sapat na gulang na nagawa na sa ngayon kahit na walang pinsala sa tuhod at binti na naghatid sa kanya sa operasyon at rehab sa halos taunang batayan sa loob ng 4 o 5 taon. Isa siya sa 13 na manlalaro na aktibo pa rin mula sa klase ng 2008, at kung titingnan mo ang mga draft bago iyon, 11 veterano pa lang ang makikita mo. Si Rose ay nasa ika-6 na ranggo sa mga puntos, pang-4 sa mga assist, ika-13 sa mga minuto at ika-16 sa mga larong nil-ero kasama ng mga nakasama sa kanya. Siya at si Russell Westbrook ang tanging dalawang nanalo ng Kia MVP mula sa grupong iyon.
Kasama sina Kevin Love, Brook Lopez, Eric Gordon, Goran Dragic at Danilo Gallinari na pumila sa ilang pagkakasunod-sunod pagkatapos noon para sa pinakamataas na halaga at epekto sa karera. Ang nakakasakit ng damdamin kay Rose, syempre, ay ang kanyang trajectory ay mas mataas. Siya ay nagkaroon ng isang meteoric na simula, kaya Rookie of the Year. 3 All-Star appearances, ang MVP season, lahat ay minarkahan ng kanyang bilis ng kidlat at vertical burst sa itaas ng rim sa kanyang unang 4 na taon. Pagkatapos siya ay kinuha tulad ng isang clay pigeon, splintering bilang siya ay nahulog mula sa langit. Magkakaroon si Derek ng mga highlight na nabubuhay para sa kawalang hanggan, sabi ni Thompson. Wala kang nakikitang mga point guard na ginagawa ang ginawa niya. Ang pinakamalapit ay si Ja Morant at hindi siya kasing lakas ng pakiramdam ni Derek. Nakilala ni Miami Heat coach Eric Spoelstra si Rose bago ang 2008 draft na iyon, kumuha ng tanghalian at pinapanood siyang mag-ehersisyo. Nagustuhan niya agad ang tahimik at mapagpakumbaba na bata na may intensidad sa loob. Tapos yung mga unang taon, kamangha-mangha siya, sinabi ni Spoelstra sa NBA.com kamakailan. That MVP year, we faced them in the playoffs and literally our whole game plan was somehow trying to figure out how to slow him down. Tulad ng ang buong plano ng laro. Kinakailangan nito ang lahat. Nagpapakita sa kanya ng isang grupo ng iba't ibang hitsura at pagkatapos ay ilagay si LeBron James sa kanya sa huling 6 na minuto ng bawat laro. Nagbago ang lahat noong ika-28 ng Abril taong 2012. Sa huling bahagi ng game isang matini sa pagitan ng Chicago at Philadelphia sa unang round, may 70 segundo ang natitira at ang Bulls sa harap ng 12, si Rose ay nagmaneho at nagtanim para sa layup. Ang kanyang kaliwang tuhod ay pumutok, ang ACL ay napunit ng walang kontak. Si 76ers coach Doug Collins ang unang tao na sumugod sa sahig para kumaway para sa tulong medikal. Ang mood sa gusali ay agad na nagbago sa isang bagay na nag-aalala, malungkot. Nalulungkot ako nang mangyari ito, sabi ni Collins nitong linggo. Sa tingin ko, nagustuhan nating lahat ang paraan ng paglalaro niya, ang pakiramdam ng estilo. Ang tanging ibang tao na naiisip ko na naglaro sa ganoong paraan ay si Westbrook. Naglaro sila ng may ganoong puwersa. Kung nagtuturo ka sa sideline nang umatungal sila sa sahig, halos maramdaman mo ang enerhiyang nalilikha. Iniisip ni Collins na maaaring manalo ang Chicago ng ilang kampyonato kung hindi kailanman nasaktan si Rose. Bale James at ang kanyang mga tauhan sa Miami. Ang Bulls ay may Rose, Noah, Lol Deng, Taj Gibson, Carlos Boozer at isang Coach of the Year winner sa Tom Thibodeau. At nanguna sa NBA sa regular season na mga tagumpay noong 2010 hanggang 2011 at 2011 hanggang 2012. Ito ay isang malaking paano kung, at isang bagay na lagi naming iniisip, sabi ni Noah. Napakahirap nung na-injure si Derek. Siya ay isang tao na nagdala ng maraming pag-asa, hindi lamang sa aming koponan kundi sa aming buong lungsod. Kasi akala talaga namin mananalo kami ng championship. Nakita ng lahat na pumunta si Clark Kent sa phone booth at lumabas bilang Superman. Walang sino man ang nagmamalasakit kapag bumalik si Superman upang magsuot ng salamin sa mata at ang nakakainip na kulay abong suit. Iyan ang kabaligtaran na pagbabagong kinakailangan kapag ang magagaling na mga atleta ay nasaktan ng gusto at nadulas sa mga buwan o taon ng rehabilitasyon. Nakailangang makabisado ang mga pangunahing kasanayan sa motor sa pag-asang balang araw ay mapalapit sila sa kanilang dating sarili. Nagkalat sa kanila ang landscape ng NBA. Bill Walton, Sam Bowie, Bernard King, David Thompson, Grant Hill, Sean Livingston, Brandon Roy, Greg Oden, Kemba Walker, Collins, Thompson at marami pa. Ang ilan ay bumabalik, at ang iba ay hindi na. Sinusubukan ng karamihan. Ang highway na iyon ay puno ng mga sirang bayani sa isang huling pagkakataong power drive, marami kang walang tulog na gabi, sabi ni Thompson. At maraming bakit ako,
Universo, ginawa ko ang aking buntot upang makarating dito, huhubog ka nito sa isang mas mabuting tao, gayunpaman, masisiguro ko yun. Kung gravy lang ang lahat palagi. Spoiled tayo, nakarinig si Thompson ng batikos na hindi siya pareho. Mula pa sa mga tagahanga ng Golden State na tinulungan niyang maghatid ng 5 final strip at 3 championship mula 2015-19. Siya lashed back sa pagkabigo, lahat ng bahagi ng proseso. Alam kong nakaka-relate si Derek sa adjusting mentally lang, he said. Iyon ang pinakamahirap na bahagi kapag bumalik ka mula sa mga pinsala, tinatanggap ang iyong sarili bilang ikaw at ibigay ang lahat ng mayroon ka. Si Collins ay naging no. Isang pick overall ng Philadelphia noong 1974, isang sharpshooter na napunta sa 4 na sunod na All-Star Games mula 1976-79. Ang mga pinsala sa tuhod at paa ay sumalubong sa kanya, gayunpaman, na huminto sa kanyang karera sa paglalaro sa edad na 29. Ang Sixers ay nanalo ng 1,983 NBA title matapos siyang mawala at ang lahat ng ito ay sumasagi sa kanya hanggang ngayon. Ang aking karera ay naputol, sabi ni Collins. Maraming araw na nakahiga ako sa kama at iniisip, sana naglaro ako ng mas matagal, ito ay mahirap. Ito ay isang mahirap na pagsasaayos kapag ikaw ay 30 taong gulang. Ikaw ay nasa kalakasan ng iyong karera at alam mo ang iyong koponan ay mananalo ng isang kampyonato. Pero hindi mo na kaya. Mahirap yan, pare. Ang tagal kong naka-adjust dyan. Nagmanyobra si Collins sa pagsasahimpapawid. Pagkatapos ay nagturo sa Bulls. Detroit Pistons at Washington Wizards, pagkatapos ay bumalik sa isang mahusay na karera bilang isang NBA analyst na nakakuha sa kanya ng pagkilala sa Hall of Fame. Siya ay nasa kanyang ika-50 taon ng paglahok sa NBA, kasalukuyang nagsisilbi bilang isang senior advisor sa Bulls. Malamang nasihil ang poster na tao para sa kadakilaan ng basketball na tuluyang binago ng mga pinsala. Siya ay isang 6 na beses na All-Star sa Pistons at Orlando Magic. Malawak na tinuturing bilang kahalili ni Michael Jordan bilang anchor guy ng NBA, hanggang sa ang lahat ng iyon ay nabawasan ng mga pinsala sa bukong-bukong at paa. Namiss niya ang buong season ng 2003-04 at gumawa lamang siya ng cameo appearances sa 4 na iba pang season. Nakarating siya sa isa pang All-Star Game, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalaro ng 8 season para sa Magic, Phoenix Suns at LA Clippers sa mas mababang wattage na papel. Sa tuwing magretiro ka mahirap, kahit na lumayo ka sa iyong sariling mga tuntunin, sabi ni Hill. I was 4 na po. I had another year on my contract. Malamang expired na ang katawan ko sa puntong iyon. Pero walang tanong sa isip, ayoko na lang maranasan ulit. Ang magkaroon ng isang bagay na halos kunin mula sa iyo sa tuktok ng iyong karera, o sa kaso ni Rose. Marahil bago pa man siya makarating sa matamis na lugar na iyon, hindi ko kaya, karamihan sa mga manlalaro. Unti-unti kang tumatanda sa loob ng 10, 15, 20 taon at ang iyong katawan ay nagsisimulang magbago at ikaw ay umangkop. Kung ano ang kaya mo at hindi mo magagawa, ito ay normal. Para kay Derek, kailangan niyang gawin kaagad ang pagsasaayos na iyon, at quo. Si Rose ay naglaro ng 287 laro mula noong umalis sa Bulls noong 2016 trade sa New York, kumpara sa kanyang 406 na kumalat sa 8 season para sa Chicago. Siya ay nababagay muli para sa Knicks, Cavaliers, Timberwolves, Pistons at Knicks, na may 2 araw, walang paglalaro na paghinto sa Utah salamat sa mga machinations ng transaksyon. Ang kanyang tungkulin ngayong season ay ang kanyang pinakamaliit pa. 13.6 minuto bawat laro, na may average na 6.4 puntos at 2.0 assist habang kumukuha ng 6.4 na shot bawat laro. Kailangan niyang sumuko at maghiwalay ng mga minuto sa point guard kasama sina Jalen Brunson, Emmanuel Quickley at Miles McBride. Ang informal na pagbabawas mula sa simula hanggang sa reserba, mula sa tuktok ng pecking order hanggang sa isang lugar sa ibaba ng listahan, ay sarili nitong hamon.
Hindi lahat na naging isang piling manlalaro ay maaaring tanggapin na hindi isang piling manlalaro, sabi ni Hill. Naiisip ko si Allen Iverson. Siya ay isang lalaki na, kapag wala na siya sa ganoong antas, sa palagay ko ay hindi niya magagawa ang mga pagbabago. Marami itong sinasabi kung sino si Derek para lumabas pa rin doon at hindi maging bida. Kaya't narito si Rose sa mga araw na ito. Naglalaro marahil tulad ng lalaki na magiging siya pa rin, mga pinsala o hindi. Ito ay ang paglalaro, ang pakikilahok na tila pinakamahalaga para sa kanya at sa iba. Upang lumabas sa kanilang sariling mga kondisyon o upang bumili ng oras upang magkaroon ng kapayapaan sa pagdating ng wakas. At ito ay isang pag-ibig sa laro, sabi ni Kemba Walker. Sinusubukang maghanap ng angkop na lugar sa Dallas pagkatapos maging isang bituin sa Charlotte at Boston. Mapalad akong nakasama si D. Rose noong nakaraang season sa New York, at nakita ko ang oras at pagsisikap na inilagay niya sa kanyang katawan. Nakita ko kung gaano niya kamahal ang laro, kung gaano niya kaya na makaligtaan ang mga laro. Siya ay isang kamangha-manghang dude. Hindi niya kaya, obviously because of injuries, be that same guy. Sa aking sarili, ito ay ang parehong sitwasyon. Ngunit ito ay isang laro na nilalaro namin mula noong kami ay maliliit na bata. Pakiramdam niya ay hindi pa oras para isuko ito. Gusto niyang lumabas doon. At maaaring magambag si Derek Rose sa maraming paraan. Karapat-dapat sa Hall of Fame. Kinailangan ng Bulls at Rose na maghiwalay noong 2016. Ang kanilang mga timeline ay nawala sa sync. Ang mga inaasahan ay nalampasan ng katotohanan, ang mga tagahanga at media ay nagiging nerbyoso habang ang point guard ay nagsisikap na makabawi at manatili. Ngunit tila malinaw na, sa isang paraan o iba pa, tatapusin ni Rose ang kanyang karera sa koponan. Alinman sa paglalaro ng kanyang huling season o mga laro sa Bulls o sa pinakamababang pagpirma sa isa sa mga isang araw na kontrata bago magretiro sa organisasyon. Iyon ay nag-iiwan lamang ng isang malaking katanungan tungkol sa karera ng paglalaro ni Rose. Mapapasok ba siya sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame? Ito ay higit na mahalaga dahil sa maswerteng tradisyon ng NBA na ang bawat isa sa mga nagwagi sa MVP ay mapupunta sa Springfield, Mass Shrine. Lahat ng nanalo nito, at malamang na mga aktibo pa rin o hindi pa karapat-dapat, ay nakapasok. Na nag-iiwan kay Rose na ipagpatuloy ang trend o nananatili bilang nag-iisang exception. Maaaring siya ang unang MVP na wala sa Hall of Fame, sabi ni Hill. Na ang katawan ng trabaho kabilang ang kanyang 4 na season ng tagumpay sa Duke bago ang kanyang pre-injury na produksyon sa NBA ay nagbukas ng pinto para sa kanya sa 2018. Sana mali ako. Trust me, naglaro ako laban kay Derek at alam ko kung ano ang kaya niya, sa level niya noong tama siya. Siya ay tiyak na karapat-dapat sa Hall of Fame, ngunit ang tanong ay, sapat na ba ito? Sa tingin ng matagal ng manunulat ng NBA na si Sam Smith na nakabase sa Chicago ay isang shoe-in si Rose. Nakakuha siya ng MVP kaya, sa isang pagkakataon, siya ang pinakadakilang manlalaro sa mundo, sabi ni Smith. Ngunit higit pa doon, hindi ito ang at NBA Hall of Fame, pinangunahan ni Rose ang kanyang koponan sa high school sa Chicago, si Simeon, sa 2 kampyon ng estado ng Illinois. Sa kanyang nag-iisang panahon sa kolehiyo, dinala niya ang Memphis sa NCAA Championship Game. At dahil gusto ng Hall ang international credits, naglaro si Rose sa 2 gold medal teams para sa Team USA sa FIBA World Championships. At hindi ko nakikita kung paano siya hindi isang Hall of Famer, at sabi ni Smith. May isa pang bagay na maaaring magpalakas ng gusto sa kandidatura ni Rose. Ang kanyang salaysay. Ang pagkakakilanlan ng mga botante ng Hall sa bawat taon ay isang malapit na listahan, ngunit isang bagay na karaniwan sa karamihan ng mga tao ay ang pagpapahalaga sa isang magandang kwento. Si Rose kasama ang mga tagumpay at kabiguan at katatagan nito ay naging isang dusi. Si Derek ang pinakabatang MVP kailanman at mayroon siyang napaka-inspiring na kwento, sabi ng kaibigan niyang si Noah, at sa tingin ko yun ang tungkol sa Hall of Fame.
upang ipakita sa susunod na henerasyon ang mga taong talagang naglagay ng kanilang imprint sa laro. Nagawa niya na. At ang mga tao ay palaging nagsasalita tungkol sa mga istatistika, ngunit ang kwentong ito ay tungkol sa higit pa sa istatistika. Ito ay isang kwento tungkol sa malaking inspirasyon at ang pag-asa na mayroon siya para sa lungsod. At pagiging mula sa panloob na lungsod. At magagawang maglaro para sa iyong bayang Kinlochkan at kumatawan doon. Walang sino man ang gumawa ng mas mahusay kaysa sa kanya. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Derek Rose.